Tatlong high school students na minor de edad nahuling may dalang marijuana sa loob ng paaralan. Ayan. Base sa ulat ng GMA News, binahagi ng Balayan Municipal Police Station na pare-parehong 15 anyos ang tatlong high school students sa Balayan National High School. Ibig sabihin, sa totoo po, may nagtitinda po ng droga sa wala po nakaisip nito no? Alam natin na meron pong ganyan, no? At sa ibang paaralan po nagbebentahan, malamang may bentahan pa nagaganap ngayon kung yan nakakapasok yung mga bata. Ang problema, siyempre, sindikato na yan na hindi po nasa loob ng eskwelahan. Di po ba? Kaya nga po may proposal si BP Sara na magkaroon siya nung DepEd pa siya. Diyan niya gagamitin yung mga confidential fund para mahuli ang mga sindikato niya na bumibiktima sa mga estudyante. Pero dahil minasama natin lahat ng mabubuting proyekto ng mga Duterte, yan po yung epekto niyan, no? Kasi masama Masamang paghuhulihin itong mga to Kaya mga kabataan po natin na for 6 years ni Pangulong Duterte, halos nawala na po yan yung drug problem natin. Hindi ko sinabing totally pero kayo po ramdam niyo yan sa inyong mga komunidad, no? Yung pagbuti po ng kalagayan niyo, yung peace and order sa mga lugar niyo dahil po sa war on drugs ni Tatay Digong. Minasama na lahat, minasama Ngayon po, araw-araw may balita tayo. Ngayon naman, 3 estudyante nahulihan na marijuana. Kahapon, yung adik na namaril, 3 patay. Nung isang araw, sa Sinulog, nagdroga lang dahil nagpa-practice Kinakailangan magpahaba ng oras sa pagpa-practice ng drums. Aating yata na Sinulog, drummer na Sinulog Festival. Nahuli, nagdodroga. Araw-araw po may balita po nung isang araw, nung nakaraang 2 or 3 days, isang adik, 84 anyos, bedridden na matanda, ginahasa, pinatay pa dahil sa droga. Ganyan na naman po, araw-araw na naman tayong may balita sa droga. Ngayon, ang sagot ng mga yan, hindi naman nila lulutasin. Pinagbibintangan lang kamerawan pusher. Anak ka ng tatay mo. Kung sa tingin mo, pusher ako, magtsatsaga ako araw-araw dito na kinakantsawan lang ng mga bobong katulad mo. Si Jingle Bells ba yan? Jingles. Yan, no? Si Jingles, napakaganda niya. Pag nakita niyo yan, grabe. Jing, mag-video ka, maraming mga viewers ko mahilig sa magaganda at malalaking pag-asa sa buhay. Muse yan ng buong San Jose del Monte. Yan lang ang kayang sabihin niya ni AJ. DDS po siya. Totoong problema tong mga sinasabi namin. Yung mga sinasabi nyo, wala lang. No? Totoong problema. Totoong problema yan, balik na naman yung mga adiksyones. Totoong problema po yan na binabalita maski ng mainstream media. Ayan po, GMA to. No? Yung mga mainstream media po ay nagbabalita niyan. Yan po yung epekto ng bloodless. Kaya yung mga bumabanat ng kung ano-ano lang sa Duterte, wala naniniwala sa inyo, mga ungas. Duterte daw yung drug lord. Utot nyo. Hayaan ko lang kasi libangan yan mamaya. Okay, punta na po tayo sa ibabang balita. Ito naman po si Cassandra Leong na dalawa po yan sa mga cuties, di ba? Sa mga beauty na sinalang dyan sa Quadcom na umiyak at siyempre kinalingan ng kanyang abogadong si Attorney Yes Yesyo. Attorney,
Nakita namin yung pagkalinga mo. Attorney, kitang-kita namin kung paano mo kinalinga si Cassandra Leong, 'di ba? Pinayuhan niya, eh. Ayan, nakulong pa, no? Nakulong pa po 'yan si Cassandra Ong, 'di ba? Dahil sa mga kung ano-ano. Sabi ko sa isip ko pa lang, eto ba si Cassandra Ong mukhang mga ano 'to, mukha ba talaga 'tong mga utak na sindikato? Gano'n po yung lumalabas sa ano, eh. O ngayon po napatunayan na yung mga pinakukulong ninyo dahil sa contempt, eh, napapatunayan na binabasura ng DOJ yung kaso dahil sa kawalan ng ebidensya. Nakita po niyo? Napakulong niyo na, yung pala wala naman palang, ebidensya, pero kulong na. Alam mo kung hindi ka lang paulit-ulit hindi kita tatanggalin, eh, AJ. Kaya lang isa lang ang sinasabi mo, eh. Dapat iba-iba para mamaya may sasagutin ako. Si Badong na tinira mo. Hindi ka na umubra kay Duterte, si Badong na tinira mo. Bilhin ako na 'to, Confirm. Okay. Saan mo nakuha yan? Sa SMNI? Balita po 'to ng GMA. GMA po 'to. Eh, wala, eh. Wala tayong akala Enquirer, Rappler, GMA, Philippine Star. Oh, lahat po sila nagbalita. Okay ka na? Ha? Nakakaawa naman 'tong mga 'to. Sa SMNI ko ba raw nakuha yung balita na yan? Magbabasa kasi kayo ng balita. Eh, panay kayo, latest kasi 'to, eh, kaya hindi niyo naintindihan, eh. Okay. WIC pong mga estudyante, yun po yung, sa mga iba't iba. Hindi, yun lang, paulit-ulit. 'Pag paulit-ulit kayo, iba-block ko na kayo kasi ayoko ng bobo, eh. Hindi, bobo naman pala kayo, kaya lang ayoko ng bobong paulit-ulit. 'Pag bobo kayo, iba-ibahin niyo. Ganyan lang po sila mang-asar. SMNI, akala nila sa SMNI lang tayo nagbabasa. Ang pinagkukunan po ng tamang impormasyon ngayon ay SMNI, Net25, yan na po ang mga importante ngayon. Okay, yan, o kita niyo nagpatunay. Kakanood niya lang ngayon. Ayaw na kitang banggitin, Pasabilyo, sumisikat ka. Magseselos na iba, eh. Iba naman pasikatin natin. Okay, punta na po tayo rito sa totoong balita. Ito po, kahit po hindi ito ibalita ng mainstream media dahil alam nyo naman, ayaw nilang binabalita to. Ito po ay galing mismo, no? Galing po mismo ito sa video. At si Pangulong Duterte po mismo ang nagsasalita. Iyan. Pero bago natin sabihin yung sinabi ni Tatay Digong, dito muna tayo sa dating, eto pala si Ungab, hindi simpleng congressman. Si Ungab pala ay dating House Appropriation Committee Chair. So siya pala talaga may alam to sa pagbabudget kasi kaya pala yung minsan nagdi-discuss to sa yung unang-una pong maisog rally. Nagdi-discuss po to si Congressman Ungab tungkol sa budget. Dati pala siyang House Appropriation Committee Chair. Yung ano po, yung pwesto po ni nag-resign o tinanggal. Kasi siyempre tinanggal talaga to, eh, pero sinabi niya nag-resign siya ng kusa. Ito po sino na nga?
Ay naku, yung katropa ni Romualdez 'no, na si puta ang dami ko na hindi naalalang pangalan, Saldico, 'yan. Yung puwesto ni Saldico ngayon o yung katatanggal lang kay Saldico, 'yan pala si Ungab pala dati 'yan, kaya marunong talaga sa budget 'to. Okey, eto po ang sinabi at tsaka taga Davao 'to si Ungab kaya tropa pip sila ni Pangulong Duterte. Isa siya o isa lang siya sa mga hindi bumaliktad. Alam ko dalawa na lang sila ni ano, dalawa na lang sila ni Congressman Paulo Duterte na hindi bumaliktad sa mga Duterte. Eto po ang sabi ni Congressman Ungab, "May nakita akong maraming kulang sa BICAM report. Pinirmahan ito kahit may nakikita tayong mga blanko." So pinakita po ni Ungab yung mga blanko, merong nakalagay kung ano yung anong budget yun, tapos si blanko, hindi zero. Blanko, pati yung total syempre, blanko. Mostly from Department of Agriculture and unprogram appropriations. With all these findings, makikita na defective yung BICAM report at bakit pinirmahan ng members. So the House and the Senate ratified a defective BICAM report. Yan po ang sinabi ni Isidro Ungab. Kayo nga, huwag kayong tatanga-tanga. Pwede bang gawa-gawa ni Ungab yan? Ang pinagbabatayan nila, yung hawak nilang papel. Ano ba naman ito mga... Huwag nga kayong mag... Ano, pwede bang gawa-gawa yan? Gawa-gawa ba ni Ungab yan? Ano kayo? Kaya po sabi ni Tatay Digong, the budget is totally invalid. No? Binatikos po ni Tatay Digong itong budget 2025 dahil invalid and unenforceable. Dahil sa mga bahaging iniwang blanco. Bawal po yun. No? Bawal po yun. Pag nag-iwan ka po ng blanco, parang cheque po yan, na blank check, na pwede mong ilagay kung ano yung gusto mo. Mahirap po yun. No? It is not only inaccurate, hindi lamang po ito mali-mali, but I think the budget is in totality invalid. Yan po mga pahayag ni Pangulong Duterte. Kung invalid po yan, hindi po yan legal. Kung yan ay hindi legal, illegal po yan. Hindi pwedeng magblanko-blanko dyan sa pera ng tao. May karapatan po ba magsalita si Tatay Digong nito? Baka nakakalimutan nyo po, no? Baka nakakalimutan kung ano-ano naman sinasabi mo pa sa bilyo. 51 billion. Ikaw ba napatunayan mo may 51 billion si Pulong? Sinerch ko yan. Sagutin ko lang, pasensya na kayo ha. Nagpapakalat kasi to ng mga maling impormasyon. Sinerch ko yung 51 billion mo pat sa bilyo. Alam mo ba kung saan nakalagay yan? DPWH. Hindi ko alam na akala ko congressman si Pulong, DPWH pala. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. DPWH ng Davao. Tanong, yung DPWH ba ng Davao walang napagawa? Pumunta kayo sa Davao para kayo po ba? Kayo po ba mga taga Davao? Ayan para lang maaralan nyo itong mga sinungaling kasi kayo dito sa channel ko. Kayo po ba mga taga Davao? Wala pong napagawa ang DPWH dyan? Wala ba malalaking proyekto dyan? Paulit-ulit kayo, sagutin kita ngayon para mapahiya ka. Ngayon, tatahi-tahimik ka. Yung mga taga Davao, magsabi po kayo, wala po ba talaga na mga malalaking proyekto dyan? Nakarating ako sa Davao, inikot ako ng mga engineer dun. Pahiya ka ngayon.
Matagal nyo na sinasabing kay Pulong yan. Walang budget si Pulong na ganyan. DPWH yan ng Davao. Sinerch mo ba yan? Nakita mo kay Pulong? O yan sinasabi ko sa inyo. Pag pinatulang kayo, pag sinampal kayo ng mga datos, wala kayong imik. O ngayon, sasabihin mo, tama ako. Kanina, kay Pulong. Utot mo. Yan yung sinasabi ko sa inyo, panluloko eh. Matagal nyo na niloloko mga tao eh. Sabihin nyo kung walang proyekto sa Davao na naipatayo, doon kayo umangal. Pumunta ka ron. O yeah, kita nyo, may fake bang paliwanag? Ang linaw na ng paliwanag ko, balik na tayo ngayon. Kaya hindi nyo ako mapapaandaran dyan sa mga panloloko ninyo. Naloloko nyo yung mga taong ganito. Ha? Ha, ganun? May pondo pala si Pulong? Ay, si Pulong pala may pondo. Yan yung kaya nyo lokohin. DPWH. Pumunta ka sa Davao. Sabihin mo walang proyekto doon na malalaki. Pati mga taga Davao, niloloko nyo. Hindi pa kayo nakakarating sa Davao. Naikot ko po yun. Nakita ko po kung gaano kalaki yung mga proyekto doon. Yun na lang mga, anong tawag doon sa may dagat? Ano yung tawag doon sa dagat? Yung, nakalimutan ko yung dagat doon eh. O, yan ang problema kasi ng mga tukmul na to eh. Oh, sa distrito nga ni Pulong yun, pero DPWH yun, di mo alam yun. Bugok ka kasi. Ikaw ang nagbintang eh, sabi mo, budget ni Pulong. Nung sinabi ko sa yung budget ng DPWH, sasabihin mo ngayon, distrito ni Pulong. Di ba? Bago-baguhin nyo kasi. Ngayon, nagkakandamatay ka sa paliwanag. Paano mo ipapaliwanag na kay Pulong yun, DPWH? Yan yung problema nyo. Iba yung DPWH kay Pulong. Coastal Road. Coastal Road pa lang po siya, mamamangha na kayo eh. Mahirap kasi nagbubulag-bulagan tapos nagsisinungaling. No? Di ba? Dito ka ba sa Davao? O sagutin nyo, nasa Davao ba kayo yung mga naninita ng pera ng DPWH ng Davao? Tanong, meron bang COA report na ano? O yun, sinasabi ko sa inyo eh. Ang dami-daming COA report. Puta, ayaw nyong ano. Yung mga sinungaling ka raw na matanda ka. Matanda ka na, Patsabilyo, sinungaling ka pa. Ayan, no? Sinasabihan ka matanda na sinungaling. Balik na po tayo sa tunay na balita. Hindi, pinatulan lang natin. Wag mo na masyadong, Jordan, wag mo na masyadong tirahin na matanda at sinungaling. Kawawa naman si Patsabilyo. Ako po, naikot ko po yan. Hinahanap kasi namin, sabi ko doon sa mga engineer, puntahan natin yung ginawa ng Japan, yung JICA. Sinungaling ka pala, Patsabilyo. Sinungaling ka daw, inuulit-ulit ni Jordan. Kawawa ka naman. Ito na po tayo. Huwag kayong magsisinungaling. It's not only inaccurate, sabi ni Tatay Digong, but it is totally invalid. Hindi pwedeng mag-blanco-blanco. Okay, natuklasan yan ni 3rd District Representative Isidro Ungab. Ayon sa ulat, may blankong bahagi ang BICAM Conference Report. Karamihan ay agriculture at unprogrammed appropriation. Yan. Okay, sabi pa ni Pangulong Duterte na ito raw pong pagbablanko dyan sa appropriations sa BICAM ay para kang nagbigay ng cheque na blanco. It's invalid. You do not leave any item there. That's not allowed by law. And the budget is already, I would like to remind Congress, mali ho yan. Eto po
Si Tatay Digong, in fairness, hindi po siya nananawagan na mag-alsa tayo. Sinasabi niya lang po, mali yan, Congress. Pahabol pa po ni Tatay Digong, please correct it or recall the budget and demand an explanation bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. O, di po ba? Magtanong po kayo. Ang dami niyong iniimbestigahan. 125. Ang itatanong lang po ninyo, ha? Ayan po, trilyon. Bakit po may mga blanco to? Bakit nyo kami pinapirma? Na mga blanco pala yung pinipirmahan namin. Kaya ala, imposible naman kung pumirma kayo. Ibabalik ko lang po, ha. Nangangantyaw kasi noon yung BICAM. Ay yung mga BICAM ng congressman. Aminado sila, nag-insert sila yung AKAP eh. Sabi nila Aimee tsaka ni Senator Bato last year. Sabi nila, nagtaka na lang kami. Wala sa usapan ng BICAM yan. Tapos, pagpirma namin, meron na palang AKAP, yung AKAP last year. O ngayon, hindi na po pumirma si Bato. Ngayon nyo po sabihin na pumirma kayo ng blanco. Nung sinita kayo ngayon, sasabihin nyo na napapirma lang kami dyan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.